Pinakaapektado ng lumalalang init ng panahon ang sektor ng agrikultura. Ang mga magsasaka nga sa Pangasinan lugi na dahil pati ang mga bagong tanim nilang palay namamatay na sa tindi ng init. Makibalita tayo kay Charis Victorio. Noong unang linggo pa lang ng Mayo, nagtanim na ng punla ng palay si Mang Rufo sa kanyang sakahan sa Balungaw, Pangasinan. Umasa raw siyang uulan at madadagdagan ng patubig para sa kanyang 2 ektaryang sakahan. Pero matapos ang 3 linggo, hindi pa rin umuulan. Kaya natuyo na ang mga palay ni Mang Rufo. Dismayado siya dahil mahigit 40,000 piso raw ang pinuhunan niya para rito. Wala nang ulan, ito, nasira na yung direct seeding namin na dry. Ilang linggo na yung direct seeding ho natin na yan? Mahigit 1 week na, ma'am. Ang problema ni Mang Rufo, problema rin ng iba pang magsasaka. Hindi lang kasi lupa ang natutuyo, kundi maging mga pinagkukunan nila ng pandilig. May tubo na pero hindi na umulan. Kaya yung mga iba, natuyo na. Sa datos ng Farmers Irrigators Association, aabot sa mahigit 200 ektaryang sakahan at maisan ang natuyo na sa Balungaw. Kadalasan naman kasi wala namang ganitong pangyayari sa panahon ng buwan ng Mayo. So, nakaugali ng mga farmers, marami na nag-direct seeding. Pero magmula nung naka-direct na sila, tumubo na, wala naman ng ulan. Kaya namatay din. Gumagawa na raw ng paraan ng lokal na pamahalaan para masolusyonan ang problema. Batay sa datos ng Department of Agriculture, tinatayang 59,000 metriko tonelada ng mais na ang napinsala sa buong bansa dahil sa matinding init. Aabot sa 823 milyong piso ang halaga nito. Sa palay naman, 5,710 hektarya na ang apektado ng tag-init. Problema na rin sa ilang lugar ang supply ng tubig. Tulad na lang sa Barangay Basing sa Lingayen, Pangasinan. Dumedepende lang kasi ang mga residente sa mga balon. At ngayong tag-init, halos natutuyo na ang mga ito. Charis Victoria, Nagbabalita, Pilipinas.